Sige po, purihin natin ang Panginoon this morning. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we honor you. We bless your name, Lord God. We honor you, Lord. You are worthy to be worshipped. You are King of kings and Lord of lords. Mighty God and everlasting Father. You are the great I am. Lord, you are the Alpha and the Omega. And we honor you, Lord. We give you praise. We give you glory. We give you honor. God, you are worthy of all our praises. Hallelujah. Yes, Lord God. We give you all the glory and all the praises, God. We give you all the glory and the praises, Lord. Hallelujah. Sing the song one more time. Lift your hands to the Lord and worship Him this morning. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, Lord. We give you glory. Yes, Lord. Spirit of God, fall down in our midst. Yes, Spirit of God. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Spirit of God, for fresh on earth, we need your presence. Your kingdom come, your will be done, here as in heaven. Your will be done. Spirit of God, we ask, Lord, that you fall down in your presence in this place. Ayaw mo, Panginoon, maramdaman ka namin, ikaw ang aming kasama sa unang linggo ng taong 2024, Panginoon, 2024. Father, we ask in the name of Jesus that you would touch every one of us. Lord, as we begin the new year, Lord God, ang biyayang pagkapala mo, Panginoon Diyos, ang aming maranasan. Ngayong umaga, Panginoon Diyos, itinatalaga namin sa iyo ang gawaing ito. Lord, it is yours. Kumilos ka, Panginoon, sa nais mo. Sakupin mo ang bawat puso, ang bawat isipan, Panginoon, at gamitin mo yung lingkod sa kapahayagan ng iyong mga salita sa umagang ito. We thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Every one of us would say, Amen and Amen. Praise God. Pwede mo bang isang malakas na palakpak dyan para kay Lord? Ayan. We have to thank the Lord this morning sapagkat itinawid po niya tayo sa isang taong nakalipas. Di ba? So last Sunday, 2023. Ayon, Sunday, first Sunday of the year 2024. Alam mo yung bagong taon na. Pwede mong batiin mo ang iyong katabi ng Happy New Year. O siguro sabihin natin, a blessed New Year to you. Ayan. So tayo pong lahat ay umaasa na ang bagong taon ay ito ay masigit na magiging mainam at mas maganda doon sa nakaraang taon. Alam po nyo, ayon po sa survey, ay many Filipinos are hopeful that the year 2024 will be a better year for them. Actually, 60% says they are hoping that the year 2024 will be a better year for them. Kaya din naman sa ating lahat, naniniwala po ako na ang taong darating, ito ay, I believe, is a year of promotion for every one of us, a year of breakthrough for every one of us if we will follow what the Word of God is saying. Amen. So ang araw pong ito, this is the first Sunday of the year 2024 and it will be a trendsetter for the rest of the year. Meaning to say, what you do today will probably run throughout the year. Alam mo yun, napakahalaga ng pasimula. Napakahalaga ng pasimula. Halimbawa, ikaw ay nag-aaral. Ano po, ikaw ay nag-aaral. Hindi mo pinagbuti ang pag-aaral mo. Pagkatapos doon, halimbawa po ako, kumuha ko ng engineering, ano? And medyo nung ako ay nasa high school pa, tsaka bulakbul po ako. Ayaw ko yung math, pero kumuha ko ng engineering. So,
Nung kayo po ay medyo, nung kami, yung mga subjects namin, yung geometry, trigonometry, dahil mahina ang foundation ko sa math, alam po, nahihirapan ako. Alam po niyo, napakahalaga pala ng foundation. So it was only later on na talagang kinakailangan ko na palakasin ko yung kailangan alamin ko ulit, babalik ako dun sa mga basic. Bakit? Sapagkat kapag hindi ako bumalik sa basic, hindi ko maintindihan. Hindi ko makukuha, hindi ako makakapag-solve ng anumang problem sa math. So I have to go back. Kailangan ko bumalik sa geometry, trigonometry, and all of these things. Nakita ko napakahalaga pala ng pasimula. Ganyan din naman sa ating mga buhay, as we start the year 2024, it's very important to start the year right because I believe how you start the year will probably be, mag-run yan throughout the year. Kaya nga, alam mo, gumawa ka ng decision ngayong umaga. Gusto ko, yung unang linggo ng year 2024, I would like to be in church. Amen. Pero yung palapakan natin ang ating mga sarili. Ayan. Alam po nyo, yung mga taong walang pagpapahalaga sa mga bagay ni spiritual, they don't care. They don't care about the first Sunday of the year 2024. They don't care about how they start the year. Pero tayo po alam natin ang kahalaga ng simula. Kaya sinisimulan natin ang taon, nandito tayo, nasa church tayo, nagpupuri tayo kay Lord. Amen. Now, the whole church, ang buong church po natin, we started the year 2024 with prayer and fasting. Sino po sa inyo ang nag-fasting ngayon, kasama sa prayer and fasting, magsabi ng amen. Okay. Gumawa po kami ng more or less 200 manuals. Isang daang English, isang daang Tagalog. Hopefully, lahat po tayo ay mag-participate sa ating 21 days of prayer and fasting. Alam po nyo, naubos lahat ng manuals natin, meron lang tatayang natin ang mga 6. So it means to say, more or less, are about 200 people in this church who are willing to take the challenge of starting the year with prayer and fasting. Alam po niyo, ako naniniwala ako napakahalaga na simulan natin ang bagong taon na kung saan pinakikita natin sa Diyos na tayo uhaw sa Kanya, na tayo handang magsakripisyo. We are willing to sacrifice so that we're going to see the breakthrough that we are praying to the Lord in the year 2024. Kaya nga po, gusto ko po i-congratulate yung lahat po ng kasama sa ating 21 days of prayer and fasting. I believe it's not easy for many of you sapagkat yung iba sa inyo, hindi pa kayo nakakaranas na mag-fasting. Sa buong buhay mo, hindi ka pa nakapag-fasting. Bakit? Takot kang magutom. Hindi ba? Kasi kapag ka nagugutom ka, sumasakit ang ulo mo. Pagkagutom ka, hindi ka makatulog. Pagkagutom ka, hindi ka makapagtrabaho ng maayos. So marami sa ating kinatatakutan natin ng fasting. Prayer, okay lang yan no? Pero pagka sinamahan mo ng yung prayer ng fasting, ibang level na yan. Ibang level na yan. But I thank God, many of us took upon the challenge of starting the year with prayer and fasting. And believe me, nakita ng Diyos ang iyong puso. Nakikita ng Diyos ang iyong pagsusumikap. Nakikita niya ang iyong sacrifice. And I believe you will be rewarded. Amen. Ang sabi ng Lord, kung ang isang tayo magbigay na kahit na isang malamig na tubig lang sa isang bata, sabi niya, he will surely be rewarded. Kung tayo daw po ay nagbigay ng malamig na tubig sa isang bata, sabi niya, siguradong at tiyak na may gantimpala. Ano pa kaya? Di ba? Na ikaw nagpasimula ng taong 2024 with prayer and fasting. I believe it's going to change our lives and it's going to change our situations. And I hope and I pray to the Lord na ito po ay may pagpatuloy natin. Naka 1 week na tayo. 2 weeks na lang. 14 days na lang. Mako-complete na natin yung 21 days of prayer and fasting. And I hope every one of us is determined to complete the 21 days. Ano po? Konting days na lang. 14 days na lang. Mako-complete na natin yung ating 21 days of prayer and fasting. Amen. Also, we started our morning prayer last Saturday. Again, I would like to thank those who attended our first morning prayer doon po sa May Pandan, sa church na, lumang church na sa May Pandan. So,
meron pong ilang mga kapatid na talagang alas 4, alas 5 ng umaga, gumising na napunta sa church para simulan yung ating face-to-face na morning prayer. Alam po yung napakahalaga nun because I believe God requires sacrifice to every one of us. Amen? Do not expect to receive anything from God if you are not willing to sacrifice. Diba? Gusto natin ang blessing ni Lord, lahat tayo. Pero alam po nyo, gusto natin puro convenience lang. Ayaw natin ng sacrifice. Parang sabi ni Lord, yun daw pong lahat ng gustong sumunod sa Kanya ay kinakailangan, willing po silang to carry their cross daily and follow the Lord. Amen. So Christianity is all about sacrifice. Parang po nyo, sa panahon natin ngayon, people are after convenience. Puro convenience na lang. Kapag ka-inconvenient, ayaw nila. Prayer and fasting, inconvenient yan. Di ba? Inconvenient yan. Morning prayer, it's very inconvenient. But I tell you, they are very much rewarding. Amen. So kaibigan, sa taong 2024, if you're expecting something from God, you must be willing to sacrifice. Amen. So, since pagkatapos po ng ating 21 days of prayer and fasting, sisimulan naman natin yung ating 90 days. Yung ating 90 days challenge, a higher level of challenge for every one of us. Yung sinimulan natin do sa 21 days of prayer and fasting challenge. After this, matatapos po tayo ng January 21, January 22, sisimulan naman natin yung 90 days of challenge. So this morning, I would like to prepare every one of us do sa ating gagawing 90 days of challenge because I believe this challenge is going to change the life of every one of us. Naniniwala po ako na ito ay magpapabago sa ating buhay. Kaya next challenge natin, sabi niya, ayan, take the 90-day challenge. Do more, be more, do more, give more, and bring more. So it will run. Mali po yan, yung January 7. January 27 yan po yan. Up to April 20. Ayan. So yung po ating 90 days of challenge will run from January 27 to, 22. January 22 to April 20, 2024 to complete the 90 days of challenge. As we go along Sunday after Sunday, I'll be explaining to you on what we are doing and why this is very important for every one of us. Now, tanong ganito, sino po sa inyo ang gustong ma-promote sa year 2024? Pagtaas naman kamay. Okay. I believe every one of us desires to be promoted in the year 2024. It is something that we desire. You want to be promoted in your job. You want to be promoted in your schooling. You want to be promoted in your business, whatever you're doing. That is our prayer. In fact, yun ang laman ng mga prayer requests ng marami sa atin. Ang taong 2024 would be a year of promotion. Will be a year of breakthrough. Para alam po niyo, meron tayong ilang mga bagay na dapat gawin para ma-experience natin ang promotion na yan. Promotion that not just come. Alam mo yung promotion, malayo ang promotion dun sa mga kulelat. Hindi mo na pinagbubuti yung trabaho mo, tapos nag-expect ka ng promotion. No. Promotion, ang promotion po, nangyayari dun sa mga nagsisikap. Amen. Kung sa trabaho mo, hindi ka nagsisikap, do not expect to be promoted. Why? Because promotion is for those who are willing to take challenges. Amen. At alam po nyo, ang sarap ma-promote. Di ba? Yung makatanggap ka ng memorandum, okay, beginning this month, sabi niya, 2024, manager ka na. Wow. Ang sarap noon, hindi ba? Uwi ka kay Mrs. Sweetheart, may maganda akong balita. Oh no. Ano magandang balita? Sweetheart, manager na ako. Yeah. And of course, kapag manager ka na, di ba? Kailangan merong, increase of salary. Di ba? So it means to say that when you are promoted, you move to the next level. Ang sabihin ng ibig sabihin promotion, you move to the next level. Alam po niyo ako nagtrabaho sa Saudi for 6 years. Nagpunta ako doon, undergraduate ako ng engineering. Hindi ako natapos kasi sabi ng tatay ko, sabi niya, Lawrence, kailangan namin ng tulong. Marami tayong problema pinansyal. Sabi niya,
mga ari-arian natin, lahat nakasanla sa bangko. So alam po nyo, estudyante ko ng Soholi. Sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, you have to help us. So alam po nyo, huminto ako sa pag-aaral, nagpunta ako ng Saudi. Pagdating ko doon, yung uncle ko, yung lahat ng mga uncle ko doon, sila yung mga manager, mga supervisor, lahat, puro matataas ang posisyon doon. So inaasahan ko pagdating ko doon, maganda yung posisyon ko. Sabi sa akin ng tito ko, siya yung project manager. Sabi niya, anong alam mong trabaho? Wala po akong alam ng trabaho Di pa naman ako nagtatrabaho noon. Sabi kasi niya, pinagmalaki ko pa, Uncle, sabi ko, undergraduate po ako ng civil engineering. 3rd year. So inaasahan ko na bibigyan niya ako magandang trabaho. Aba, akala niya, bigyan naman talaga ako ng magandang trabaho. Ganun ba? Sige, sabi niya, simula sa araw na ito, kanya, pagdating mo sa site, kanya, magpunta ka sa kusina, kunin mo yung map, mag-map ka sa office, mag-map ka sa kusina, kanya, linisin mo lahat dito, kuskusin mo lahat ng lamesa, pagtimpla mo ng kape, lahat ng manager ko, lahat ng mga engineer. Aba, ginawa akong janitor. Pero anong po nyo? Nagpasalamat ako kay Lord. Kahit na gano'n ang naging trabaho kong una ako doon, nagpasalamat ako kay Lord. Actually, tuwang-tuwa ako. Kasi maaga ko tinatapos yung trabaho ko. Pagkatapos na yung trabaho ko, kukunin ko na yung Bible ko, nasa kusina ako, nagbabasa ako ng Bible. Lilinisin ko lahat ng office, lahat lilinisin ko. Pagtaas ko, pagtimpla ng kape, lahat ng mga engineers, nandun ako sa kusina, hawak ko yung Bible ko, nagbabasa ko ng Bible. Isang araw, nagpunta sa kusina yung uncle ko. Nahuli niya ako, nagbabasa ng Bible. Sabi niya, anong ginagawa mo? Uncle, sabi ko, tapos na po yung trabaho ko, nagbabasa ako ng Bible. Sabi niya, magpunta ka sa site. Sabi niya, magtrabaho ka doon. Alam mo yung pinapunta ako doon sa construction site. Ayaw niya akong nakikita walang ginagawa. Ano ba yun? Pin-remote na naman niya ako. Ginawa niya akong collector. Ano pong kinokolekta ko? Pako. Ginawa niya ako collector ng pako. Yung mga karpintero, kapag namumukpok yan, pagka bumulak yung pako, nahulog sa lupa. Ano, yun ang pinapupulo niya sa akin. So pagkatapos ko maglinis, punta ako ng pupulutin ko, may hawak ko kung parang kapirasong inaano ko yung lupang gano'n para lumabas yung mga pako nakabaon sa buhangin. Alam po yun, nakatimba yun, bubuhatin ko, dadaling ko sa shop. Tapos alam po yung ginagawa ko, tinutuwid ko yan isa-isa. Yung mga pako. Okay lang po sana yon kung nagamit muli. Hanggang umuwi ako ng Pilipinas, nakita ko yung timbang pakong tinuwid ko na hindi mang ginamit. Pero po niyo, si Lord mabuti. Kasi kahit na ganyan trabaho ko, pinagbuti ko. Hanggang napalitan yung uncle ko. Napalitan ng uncle ko, alam po niyo, ang naging bagong manager, British. Alam po niyo kasi ako, hindi ako nagtatrabaho para sa pera Nagtatrabaho ko para sa kapurihan ng Diyos. Kahit na konti lang ang sweldo ko, okay lang yun. Okay lang yun. Basta kasi I do not work for men, I work for God. Amen. Dapat po ikaw ay ganyan. Pagka magkano lang sweldo ko dito, kamo? Baka pagbubutihan. Bakit ako magpapakapagod konti lang sweldo ko? Hindi po, kailangan remember this. If you want to be promoted, work for God. Do not work for men. Amen. Huwag kang magtrabaho para sa tao, magtrabaho para sa Diyos. Ano po yung pinagbuti yung trabaho ko, natuwa yung amo ko. Sabi niya, pinromote niya ako from being a janitor to stillman, and then naging tawag yun, yung storekeeper. Ayan, ginawa niya akong storekeeper kasi mahilig akong mag-ayos ng mga papel-papel After a while, yung office administrator namin, nagbakasyon sa Pilipinas. Sabi niya, Lawrence, from now on, you're going to be the office administrator. Na-promote ako. Pagkatapos doon, bumalik yung office administrator namin. Alam po yun, na-promote siyang office manager. So I retained that position, and then later on, alam po nyo, nagka-problem uli siya. And then, pinauwi siya ng Pilipinas. Sabi niya, Lawrence, from now on kanya, you will be
the office manager. 1 year after ko po magpunta ng Saudi, from being a janitor, office manager na ako. So tuwang-tuwa ko, sumunod sa tatay ko. Tay, kako. Office manager na ako, kako. Na-promote ako, kako. Yung sweldo ko, dinoble. 100% increase ng salary. Sabi ko talagang nakita ko kapag pala ikaw ay na kay Lord, pinagbuti mo, you work for God, God is going to bless you. Amen. Ang promotion ay malapit sa mga taong malapit sa Diyos. Ang promotion ay malapit sa mga taong who are doing their best. So tayo pong lahat na nandito, if you want promotion in the year 2024, do not refuse challenges in your life. Because challenges are the way wherein God uses for us to be promoted. Look at the Bible. All of those people whom God promoted, they will have to go through a challenge first. Look at Abraham. Si Abraham, he was promoted by God to become the father of many nations. But he will have to go through a very difficult challenge. Did Abraham said no? Hindi po. Abraham said, yes, Lord, I accept the challenge. In the same way, Joseph was promoted from being, from being a slave to being the governor of Egypt. Umayaw ba si Joseph sa challenge? No. Kahit anong challenge ang ibato sa kanya ng Diyos, he accepted every challenge and he tries to see to it that nagtatagumpay siya sa bawat challenge. Now, for every one of us for the year 2024, my friends, God is going to promote you, but you will have to overcome all the challenges that God is going to put on your way. Amen. Now, the 9 days of challenge is your opportunity for promotion. Sabi nga, the 9 days of challenge is an opportunity to grow and experience breakthrough in your life. The 90 days challenge is an opportunity for change, opportunity to please God. Ito'y pagkakataon na magbago ang iyong buhay. Ito'y pagkakataon na matuwa naman ng Diyos sa iyo. Di ba? We just imagine buong buhay mo, ang lagi lang natutuwang demonyo. Di ba? Tuwang-tuwang demonyo sa iyo. Bakit? Lord, ang gusto niya, yun ang ginagawa mo eh. Kailan pa ba natuwa ang Diyos sa iyo? Di ba? But in the year 2024, this is my prayer for every one of us na yung matuwa naman ng Panginoon sa atin. Di ba? So, the 90 days of challenge is an opportunity for us to be able to please God. Now, the goal of the 90 days of challenge is, number 1, so that every one of us would grow deeper in our spiritual and devotional life. To strengthen our relationship with other Christians and to be more involved in the life of the church. Kailangan po, 2024, mag-involve na tayo more deeply sa gawain ng Panginoon. To experience the joy of sharing generously and faithfully. And then to go wider in the vision and be a part of the Great Commission. Yan po yung 90 days challenge sa harapin natin beginning January 22. Now, the question is this, are you up for the challenge? Sino po dito yung sasabihin niya, Lord, I'm up for the challenge. Magsabi ng amen. Okay. Now, this morning, I'll be speaking to you on the 3 keys to your promotion in the year 2024. Number 1, ano po ba yung susi ng promotion natin sa year 2024? Number 1, accept the challenge. Number 1 is accept the challenge. Tanggapin mo yung challenge. Anuman ang anumang challenge ang ibato sa iyo ni Lord, kailangan tanggapin mo. Huwag kang aayaw. Sabi nga, don't be afraid of challenges. Amen. Kailangan huwag kang matakot sa mga challenges. Baka ang prayer mo, Lord, huwag po sana akong bigyan. Huwag mo sana akong bigyan ng mga challenges. Huwag mo akong bigyan ng pagsubok. Well, I'm sorry to say, challenges and trials are a part of our lives. Amen. Sa araw, yung isang membro lumapit sa akin, Pastor, sabi niya, may prayer request ako. Sabi niya, ano prayer request mo? Pastor, kanya prayer request ko, kanya, bigyan naman ako ni Lord ng trials. Ibang klase ito, ako. Pastor, kanya matagal na kasi akong walang hamon kanya. So, I'm praying to the Lord that God is going to give me the challenge. So,
Alam po niyo, itong babaeng ito, si is a woman, sabi niya sa akin, Lord, Pastor, sabi niya, pag-pray mo na ako kanya, I want my life to be more challenging. I want to see God move in my life through challenges, through trials in my life. Alam po niyo tayong lahat, in the same way, we must be willing to accept the challenge. Sabi po sa 1 Samuel chapter 17, verse 4 to 11, now this is the story of David and Goliath. Of course, I've already preached about this about 3 weeks ago. But again, when we are talking about challenges, we cannot help but go back to the story of David and Goliath. Di ba? Kung pag-usapan natin ng challenges, ay hindi natin maiwasan na maalala si David. Bakit? Because he is a man who faced the biggest challenge of his life. And yet, alam po niyo, hindi siya umayaw. Hindi siya umayaw. Sabi po sa 1 Samuel 17, verse 14, this day Goliath would come out and shout a challenge to the Israelite soldiers. He would say, why are all you soldiers lined up ready for battle? You are sole servants. I am a Philistine. So choose one man and send him to fight me. If that man kills me, he wins, and we Philistines will become your slaves. But if I kill your man, then I win, and you will become our slaves. You will serve us. So makita po natin dito yung matinding challenge na hirap ng bansang Israel. There was a tall man about 9 feet tall named Goliath. Isang magiting na mandirigma ng mga Pilisteo. Lahat ng magigiting na sundalo ng Israel takot sa kanya. Yung makita mo lang, manginginig ka na. Yung ganung uri, just the look of it, talagang wala na, tatakbo ka na. Just imagine, 9 feet, tapos talagang yung kanyang mga gear, mga sandata, everything talagang nakakatakot. So even the bravest of the soldiers of Israel, they ran away every time Goliath, challenge niya sila. No man dared accept the challenge of Goliath. Wala isa man. Every one of them, alam po niyo, bag-angkal na mabuntot kapag nakita si Goliath. No one dared to accept the challenge. But there is one boy by the name of David. Say po dito sa 1 Samuel 17:33, Saul answered, you can go out and fight against this Philistine. You're not even a soldier. Goliath has been fighting in wars since he was a boy. Sabi po ni Saul kay David. And then sabi ni David again, I kill both a lion and a bird that I will kill that foreigner, Goliath, just like them. Goliath will die because he made fun of the army of the living God. The Lord saved me from the lion and the bear. He will also save me from this Philistine. But there is this young lad. There is this young man, probably only about 16 years old. May taglay na tapang. Bakit? Bakit gay na lamang ang tapang ni David? Because he experienced God in his life. Alam po niyo, kapag ka na-experience natin si Lord, tumatapang tayo sa buhay nito. Amen. When you experience God, you are going to face every challenges in this world bravely. Kaya nga napakahalaga that every one of us, we should always experience God. David experienced God's deliverance. We just imagine he killed a lion. Sino po yung may panalo sa leon? 16 years old boy, probably not even 16 during that time. Pero yung mga leong gustong kainin yung mga tupa, yung tupang kanyang inaalagaan. Alam po nyo, he caught the lion by the mouth and, alam po yun, binahak niya yung mouth ng lion. And then later on, the bear. Try to imagine the experience of David. Now, ikaw kaibigan, what are your experiences of God that makes you braver? Di ba? Ano na ba yung naranasan mo sa Panginoon? Nang sa ngayon, kilala mo na ang Diyos mo, so that because of that, you became a very brave Christian. Because you know your God. Because the only way for us to become brave in our Christian life is that when we know what God can do for us. Amen? Kapag alam mo kung anong magagawa ng Diyos para sa iyo. Subalit kapag hindi mo kilala ang Diyos mo, naduduwag ka. Alam po yung mga Kristiyanong duwag, yung they never experience God in their life. But only those who experience God
and who always accept the challenges that God's brings to them, alam po niyo, sila yung matapang. Sila yung matapang. Kaibigan, ikaw, matapang ka ba para kay Lord? Ha? Ikaw ba yun, uri ng Kristiyano, kahit anong haharapin mo? Basta't kasama ko si Lord. Di ba? Kaya anong sabi po ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. In other words, hindi umuurong sa challenge. Di ba? Kahit anong harapin yung challenge, alam mong kasama mo si Lord. Hindi ka matatakot. Kahit anong problemang harapin, kahit anong challenge sa trabaho, sa bahay, sa relationship, anuman, hindi ka matatakot. Why? Because you know your God. Now, David is a man who experienced God in many ways. And because of that, when the challenge of Goliath, yung pong challenge ng Goliath, challenge sila. Sabi niya, kung pinatay yung leon at saka yung oso, ikaw Goliath kanya in the very same way, I'm going to kill you. Isipin mo isang batang paslit, ano po? Pagbabantaan niya yung isang magiting na mandirigma, 9 feet tall. Sabi niya, Goliath, umanda ka sa akin. Umanda ka sa akin. Church, this morning, if we want to experience promotion, sabi nga, you should never, huwag kang urong sa challenge. Sabi nga dito, a challenge is something new and difficult which requires great effort and determination. Ano bang ibig sabihin ng challenge? A challenge is something new. Yung di ba nagagawa dati? Or probably not in that level. Maaaring nagawa mo na, but not in level. Then it's going to be the next level. So a challenge is something new and difficult which requires great effort and determination. Yung hindi pa nasubukan, pwede, pero mahirap, mukhang mahirap, pero kaya ko yan. Yung ganun ba? Alam ba, sa trabaho, binibigyan, pinupromote ka sa trabaho. Pero takot ka sa responsibility. Hindi ba? Takot ka, you don't have the confidence in your ability. So what do? You say no. Parang po nyo, if we want to be promoted, we should never say no to challenges. A challenge is something new and difficult. A challenge is an opportunity to grow, a door to lasting happiness and success. You know pong challenge is an opportunity yan for us to grow. Grow in your secular life, in your business life, or whatever you are doing. So the challenges are opportunity for us to grow. Sabi nga dito, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. So challenges changes us. Amen. Sabi nga, we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Hindi po tayo lumalago kapag easy life lang tayo. Lumalago tayo kapag may mga pinagdadaanan tayo. Amen. Kaya kailangan po, wag po nating talikuran yung mga challenges. To be successful, you must accept all challenges that comes your way. You can't just accept the ones you like. When a challenge is given to you by God, hindi po natin, ay Lord, ito okay ito sa akin, pero ito Lord, ayaw ko yung challenge na ito. Yung namimili ka lang, no. When God throws a challenge at you, huwag ka mamili. Lahat ng challenges na inaarap sa inyo, Lord, tanggapin mo. Amen. And then sabi ito, God intentionally brings challenges in your life to promote you. Challenges are meant to make you grow. David, from a kid to a mighty warrior, because inside the body of a boy is a champion. Tignan mo yung katabi mo. Alam mo yung katabi mo yan? Champion yan. Yeah. Inside that body is a champion. Sabi mo sa yung katabi, you are a champion. Amen. Alam mo bang maliit ka pa lang, champion ka na? Maliit ka pa lang. Yung microscopic ka pa lang, champion ka na. Do you realize that? When you are still microscope, kung di ka titignan sa microscope, hindi ka makikita, champion ka na. Hindi ba? Bakit? Kasi nung ipaglihi ka ng nanay mo, you must imagine,
of the billion of sperms. Di ba? Nagtatravel, naghahabulan para i-fertilize yung egg. Ikaw ang panalo. Di ba? So, ang ibig sabihin yan, maliit ka pa lang. Champion ka na. Bakit? Ikaw ang nagwagi. Oh, di ba? Have you realized that? Ha? Maliit ka pa lang nung nakipagpaligsahan ka na, nakipagtakbuhan ka na sa billions of sperms ng tatay mo. Nakipagunahan to fertilize that egg. Ikaw ang panalo. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, champion ka talaga. But sometimes we look at ourselves as, parang nagkamali yata si Lord sa akin. Hindi. Tandaan mo, kailanman hindi nagkamali si Lord sa iyo. He created you beautiful. He created you with a lot of potential. Amen. So, kailangan mong tignan ang iyong sariling napakababa. Parang walang kakayanan. God created you with great potential. Okay, number 2, have the right attitude. If you want to be promoted in life, always have the right attitude. Matthew chapter 25, verse 14 to 18. It is the story of a man who went away and gave his servants money. Para po, iyon ay kalang pinangalakal. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, to another 1 talent. It's according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Verse. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid, and I went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. So yung talong servant, pinagkatiwala ng pera ng kanyang amo. Oh, alam po nyo, yung 1 talent is equivalent to thousands of dollars yun sa panahon natin ngayon. So one was entrusted thousands of dollars. Ano? Sabihin natin $10,000. Yung isa $5,000. Yung isa $1,000. Pinagkatiwalaan sila. At ang tagubilin ng amo sa kanila, aalis ako. Ito yung 10,000, ipangalakal mo. Pagbalik ko, gusto ko yung pera ko. May profit yan. Ano? So yung ikalawa, ganun din. O, ito yung $2,000. Ipangalakal mo yan. Pagbalik mo, magsusulit ka sa akin kung anong ginawa mo sa $2,000. Yung palo, ito yung $1,000. Sabi niya, ipangalakal mo yan. Kanya, pagbalik ko magsusulit ka sa akin. Alam po niyo, itong mga taong ito, all of them, they have their own abilities. Even the one that was given one talent, but on a probably lesser ability. But every one of them, they have their own abilities. And every one of them has been presented with the same opportunity. Pare-pareho opportunity ang ibinigay sa kanila. Alam po niyo tayong lahat, God always presents us with the same opportunity. Kahit na sino ka pa, ano kalagayan mo sa buhay, God always presents you with opportunities. It is not because we lack ability, but because sometimes we do not want to use that ability. Now, tingnan po ninyo, no? Yung 2 servant, very good sila. Pero yung 3 servant, hindi naman siya corrupt. Ano po? Hindi naman siya corrupt kasi hindi naman niya linustay. Yung 1,000 binigay sa kanya, ay yung 1 talent binigay sa kanya. Anong problema po ng servant na to? Ang problema, tamad siya. Ang problema niya, alam po niyo yung attitude niya mali. Mali siya sa mga attitude na binibigay na kanyang amo sa kanya. Halimbawa tayo, ganito. Sabi ni Lord, magating ka ng morning prayer. Ay, Lord, ayoko. Mahirap nun. Di ba? O mag-cell group ka. Ay, Lord, ayoko nga. Mahirap yung ayokong kausap yung mga tao doon. Di ba? So, there is something wrong with your attitude, just like this man. God presented him with the opportunity for promotion.
Now remember, the master gave them money para hindi para sa kanya, kundi para sa kanila. Now remember this, all the challenges that God is giving to us, hindi para kay Lord yan, para sa iyo yan, for your own promotion. So kapag mali yung attitude mo sa mga challenges na binibigyan ni Lord sa iyo, kaibigan, walang mangyayari sa buhay mo. Now, lagi may binabatong challenge Lord sa atin. Mag-encounter ka. Kanya, Lord, hindi pa ako ready. Diba? Mag-open ka na ng cell group mo. Lord, ayoko. Diba? Mag-attend ka ng morning prayer. Lord, hindi ko kagad natutulog, hindi ko kaya yun. Diba? So there are always excuses. There are always excuses. So makita po natin dito yung dalawa nagtagumpay sila. Yung binigyan ng 5,000, gain 5,000 more. Anong ginawa ng master? Kinuha ba niya yung ano? Kinuha ba niya yung 10,000? Hindi. Anong ginawa niya? Ibinalik din sa kanya. Hindi ba? Sabi niya, you have made your master happy. Sabi niya, here's the 10,000. Sabi niya, binalik sa akin 10,000. Yung isa ganun din, yung binigyan ng 2,000. Binigyan ng 2,000, naging 4,000. Kinuha ng master daw, ibanilik sa kanya. Yung binigyan ng 1,000, tamad at maling attitude, yung nasa kanya kinuha at ibinigay din sa may 10,000 na. Kaya ang sabi ng Bible, yung meron magkakaroon pa, yung wala mas lalong mawawalan. Just imagine, wala ka na nga, nawalan ka pa. Yung meron na, binigyan pa. Bakit? Kaya minsan nagtataka tayo, Lord, bakit sister ganito? Meron na siyang bagong kotse, meron pa bagong bahay, tapos meron pa siyang bagong business. Lord, bakit lagi na lang siya? Bakit ako, Lord? Parang nakalimutan mo ko. Diba? Sabi ng Lord, yung mga matapat, meron na, bibigyan pa. Yung mga hindi matapat, wala na, nawawalan pa. Bakit? Kasi they do not want to accept challenges. Sabi yan, your attitude dictate your actions. Your attitude will determine your attitude. Sabi nito, why attitude and mindset are important? Number one, sabi niya, positive attitude equals to positive mindset. Positive mindset equals to positive result. Pagka positive ang mindset, ang attitude mo, magiging positive ang mindset mo. Pagka positive ang mindset mo, magkakaroon ng positive results sa buhay mo. Sabi nga dito, a bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. Kaibigan, kapag may problema ka sa attitude, pagka may attitude problem ka, especially patungkol sa gawain ng Diyos, I'm sorry to say, you are like a flat tire, you will never get anywhere. Huwag kang magtaka kung bakit ang buhay mo, year in and year out, it is the same. Walang asenso, walang pagbabago. Bakit? Mali ang attitude mo eh. So ano dapat gawin? Palitan mo yung attitude mo. Change your attitude. Hindi si Lord ang dapat magbago. Tayo ang dapat magbago. Baguhin mo ang takbo ng pag-iisip mo. Sa lahat ng bagay. Diba? Lalong-lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon. Challenge ka. Sumali ka sa 90 days challenge. Ay, pastor, busy ako. Ayoko niyan. Ayoko yung ganyan. Wrong attitude. Wrong attitude will never get you anywhere. Remember, when God presents to you a challenge, God would like to promote you. Amen. Because remember this, God is not a taker, but God is a giver. God will never take anything away from you, but God always gives. Amen. Tandaan po nyo yan. Tandaan natin. God is a giver. So when God presented you a challenge, it is one way of God wanting to promote you. Kaya pagka may challenge, samantalin mo yan. And di ko pakakawalan ng challenge na ito. Bakit? This is my way to my promotion. Sabi dito, all of the three have different levels of ability, but all of them have been given the same opportunity for promotion.
Their success depended on their attitude toward the challenge the Master has given them. Alam po yung tagumpay po nila, it depends do sa attitude nila sa binigyan ng challenge sa kanila. Number 3, determination. Sabi, kailangan determinado tayo na magtagumpay. Ano po? So if you want to be promoted in the year 2024, kailangan determinado ka. You must be determined. Number 1, to accept the challenge. And then number 2, determined to finish the challenge and accomplish everything that are contained in these challenges. Sabi po dyan, now determination is the ability to continue trying to do something although it is difficult. Yan daw po yung determination. Determinado ka kahit nang mangyari, gagawin mo yan. Ano? Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that easily entangles, and let us run with perseverance the race marked for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning shame, and sat down on the right hand of the throne of God. Kaibigan, we must be determined. Amen. So stay focused, avoid distractions, run with perseverance, get rid of sin in your life, and throw off everything that hinders you. Mga magulo, mga kapatid, this morning, as we close, alam mo yung challenge ko bawat isa sa atin. You want a life change the year 2024, kailangan po tanggapin natin anumang challenge na iniharap ng Lord sa atin. January 21 will be the launching of our 90 Days of Challenge. January 22, of every one of us will be given the manuals na magiging guide natin for the next 90 days. At doon nakapaloob yung lahat ng mga challenges na gagawin natin. Ano? Yung yung growth, ano po, yung sa giving, sa paglilingkod kay Lord, at sa pag-share ng gospel. All of these are challenges that God presents to us. That if we are willing to accept these challenges, your life will change. Amen. Pwede tayong lahat ay tumayo this morning. Kaibigan, I challenge you. The only way for you to be promoted in the year 2024 is that when you tell the Lord, Lord, I accept the challenge. Lord, hindi ako aayaw. Hindi ako aayaw. I will accept whatever challenge you're going to throw on my way because I believe this is my way of promotion. Kaibigan, huwag mong titignan yung anumang pinagdadaan parang pinahihirapan ka ng Diyos. Now remember, kailanman di tayo pahirapan ng Diyos. But every challenge that we face each day is God's way of promoting you. Amen. May pagsubok ka ba? Pinagdadaanan ngayon? Kaibigan, that is your challenge. Sabi mo kay Lord, Lord, I accept this challenge. And I believe, Lord, I will overcome. I will overcome. Remember Joseph, he went through a lot of the challenges, but he never said no to those challenges. And because of that, God promoted him. Kaibigan, ano ba yung challenge na hinaharap mo ngayon? Maybe you have giants in your life. May mga higanting mga challenge sa buhay, mga hamon, mga problema o anuman. May pinagagawa siya si Lord na para sa tingin mo hindi mo kayang gawin. Hindi magagawa. Sa tingin mo, you don't have the ability to do so. But let me tell you something this morning. Alam mo, God would like to promote you in the year 2024. Tapos na yung status ko. Ano? It's time for us to move on to our next level in life. But the decision is ours. You have to say yes. Is that going to be easy? Now, there's nothing easy. All these challenges requires carrying our cross daily. But you know what? Once you accept God's challenges in your life, it's going to bring you to the next level of your life. Yung kita mo yung buhay mo, paangat ng paangat. Di ba? Kita mo yung lahat ng challenges, after the challenge is over, you find yourself being promoted to the next level. Nakikita mo, ginagamit ka ni Lord dati-rate, ano ka lang, usher ka lang,
Ngayon, ano ka na, ginagamit ka na ni Lord on a higher level. Why? Because God would like to promote you, my friend, in the year 2024. And never say no to those challenges. Amen. Aming Ama, sa umaga pong ito, tinatas ko po ang lahat ng mga anak mong narito. Lord, whatever challenges they are facing, Lord, this morning, maaring ito forms of problems sa business, sa trabaho, sa bahay, sa relationship, whatever it is. Lord, dalhin ko po, Panginoon Diyos, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng sapat na pananampalataya magtiwala sa iyo. That after these challenges, Lord God, there is a big blessing that is waiting for every one of us. Ngayong umaga, Panginoon, dalhin ko po, Panginoon Diyos, na hipuin mo ang bawat isa sa amin. Lord, even as we prepare for our next race of challenge, sa aming launching sa January 21, Lord, we ask, prepare the hearts of every one of us. Lord, we should move to the next level. Kung dati-rati hindi pa kita napapaglingkuran, Lord, year 2024, I commit myself to serve you even more. Kaibigan, sa umagang ito, I want you to pray. I want you to tell the Lord, Lord, all of these challenges I accept. And I believe, Lord, na magtatagumpay ako sapagkat ikaw ang aking kasama. Sa ating night research challenge, kaibigan, say yes to Jesus. Sabi mo sa Kanya, yes, Lord, tatanggapin ko yung challenge na yan. Because I want to grow and I want to be promoted in my life. Lord, I thank you. I honor you, God. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Ang aking asawa, nagpatulong po ako sa kanya kasi kung minsan, pag nagtetestimony ako, marami po ako nalalaktawan. Ako po ay nakakilala sa Panginoon, na born again po noong taong 1984. Pero nauna po sa akin ang aking asawa. Nauna po na alos 1 taon. Dati po akong isang tricycle driver. Noong hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon, marami po akong naging bisyo na alos lahat ng bisyo aking ginagawa. Marami rin po akong pinagdahan ng hirap. Baon po ako sa utang dahil po sa sugal. Naadik po ako noon sa sabong. Kumisan kahit hindi po ako mananghalian, basta makasabong lang, okay na po ako. Buti na lang po nagpapasalamat ako sa Panginoon. Inalis niya po ako sa kamunduang ito. Nung hindi pa po ako na born again, yung bahay po namin noon, napakaliit lang. Senior ko pa po sa ayan po, yung bahay ko po. Eksakto lang po sa aming magpapamilya. 4 na po yung anak ko noon. At saka yung anak buhay ko po noon, isang tricycle driver. Tapos po, nung buti na lang po noon, meron po ako naging kapitbahay na pastor, yung si Pastor Ray Abad. Tuwing araw-araw po, pagkatapos ko na namasada, kinukumusta po niya ako, sabi niya, Brother Tony, sabi niya, kumusta naman yung pamamasada mo, sabi niya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, okay lang Brad, kako. Sabi niya, tapos tinanong niya ako, Brother Tony, sabi niya, nagtatights ka ba? Sabi niya. Eh, paano Brad, ako, yung kinikita ko, kako sa kanya, alos kulang pa ako. Kaya hindi ako nakakapag-tights, sabi ko sa kanya. Sabi naman niya, ay Brad, sabi niya, talagang magkukulang yun, sabi niya. Subukan mo ang Panginoon, sabi niya sa akin, mag-tights ka. Kung hindi, lalo kanyang pagpapalain, sabi niya sa akin. Tapos, napag-isip-isip ko naman po, sabi ko, tapos nag-pray po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung totoo po talaga yung pagtatights ka ako, bukas po ako pag namasada ako, pag lumampas po ng 50 pesos yung kinikita ko, kasi po halos araw-araw noon namamasada ako, bihira lang pong kumita ako ng 50 pesos, kung minsan kulang pa. Tapos nung kinabukasan namasada ako, kumita po ako 80 pesos. Tapos sinubukan ko na naman ng pangalawang araw hanggang pangatlo. Lumalampas po, nagiging 80, kung minsan sobra pa, ba? Sabi ko, totoo talaga yung pagtatights ka ako.
simula noon po nag-tights na ako. Yung kinikita ko, inihiwalay ko po sa sa isang lalagyan. Tapos nung nagta-tricycle po ako, patuloy ko pong pinaglingkuran ng Panginoon. Ang totoo nga po nito nung pagkatapos kong kumain noon, pag namamasada ako hindi pa man halos pagkatapos kong kumain, hindi pa ako nakapagpunas ng kamay, binabasa ko na po yung Bible. Talagang na-inlove po ako sa Panginoon. Tapos nung nagta-tricycle po ako, binless po ako ni Lord kasi sa katapatan pong ginagawa ko sa niya sa paglilingkod. Ginawa niya pong 2 at naging 3 po yung tricycle ko. Binless po ako talaga ng Panginoon. Tapos po, nung naging 3 na yung tricycle ko, nakabili pa rin po ako ng jeep. Yung nga pong, lagyan ko ng crisis the answer. Nakabili ako ng jeep sa Pandan, namasada po ako noon sa Pandan. At pagkatapos po noon, nung tuloy-tuloy pong bilis ako ng Panginoon, napagawa ko rin po yung bahay namin doon noong 1990. Po siya up and down. Hindi pa po ayun. Ayun Medyo lumaki po Naging up and down po yung bahay ko. Napagawa ko po noon. Hanggang sa nung nakapag-Japan din po kami noong 1999, 2000, 2002, halos 3 taon po kami pabalik-balik sa Japan. Nakapagtrabaho po kami doon, kasama ko asawa ko at yung mga anak ko. At nakapagpagawa ko po kami ng bahay. Pinagtulungan po namin yung bahay namin. Pero matagal po bago natapos. Mga 4 na taon hanggang 5 taon. Yun po yung... Tapos po, si Pastor ko. Si William Martinez. Tapos nakapunta pa po kami sa Japan, yan, sa Disneyland. Napakabuti po ng Panginoon. Tapos po yung nagkaroon po kami ng bahay at una nakabili po ako ng sasakyan, yung owner. Ayun po yung owner ko. Nabili ko po yan kay Brother Henry. Pati yung sasakyan na Nissan. Tapos po yung Nissan, pag ganyan-ganyan pa po yung yung bintana. Tapos nag-pray po ako sa Panginoon na sana medyo nakabili rin po kami ng binigyan ako ni Lord ng Fortuner at saka yung Altis nandun at saka yun nga po nung sabi ko kay Lord, kako puro second hand yung sasakyan ko kako. Sana makatikim man ako ng brand new bago ako mamatay kako. Yun po. Nakabili po kami ng yung RAS nung 2019. Yung model na RAS, ayun po yung banda rito sa kanan. Tapos, pero sa kabila po noon, kahit binibless po tayo ng Panginoon, meron tayo pong pagsubok na pagdadaanan. Katulad nga po nung nagka-pandemic, halos bankrupt po kami. Pero sa tulong po ni Lord, kahit gano'n ang nangyari, ay patuloy pa rin po kaming inaalalayan. Inaalalayan po kami kasi nagbabayad pa po kami ng sasakyan yon. Nung kinuha ko po yung sasakyan, 5 years to pay. Pero sa awa po ng Panginoon, 4 years na ngayon. 1 year na lang po matatapos na. Di po ba, sandali lang yung 1 year? Tunay nga po napakabuti ng Panginoong Diyos. Hindi po tayo pinababayaan. Basta manalig lang lagi po sa Kanya at yung lahat ng kinikita natin, huwag po natin panghinayangan yung tithes. Kasi po, sa Panginoon yun. Hindi po natin dapat kukunin yun. Naging yung tithes, ibibigay po yan sa Panginoon. Kaya ang Diyos po, kapag tayo po ay naging tapat sa Kanya, magiging tapat din po sa Kanya. Magiging tapat din po siya sa atin. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon. Kaya ibinabalik po sa Kanya ang lahat ng papurit pasalamat. Ngayon po tayo po ay magkakaloob sa Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. At pong itaas ang ating mga kaloob sa Kanya. Hallelujah, Lord God. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Lord, sa oras pong ito, kayo po'y magkakaloob sa inyo, Panginoon. Bilang tanda po ng aming pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong gawain. At aking pong itinadalangin, Panginoon Diyos, na pagpalain mo po ang lahat ng magkakaloob. Ibalik mo po sa kanila ng maraming beses, Panginoon Diyos, upang kanilang mapatunayan sa kanilang buhay
na ikaw lamang ang nagpapala sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang mga kaloob na ito'y maging masamyong handog sa inyong harapan. At ang lahat ng pera na malilikom na ito'y magamit lamang sa ikalalaganap ng iyong gawain at sa ikapupuri ng iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.